Hello, check. Ayan. Good afternoon po, everyone. Good afternoon. And patiin po muna natin yung mga katulad ng Blessed Sunday. Ayan. Tayo po tayong lahat. Ayan. Kawayan din po natin yung mga kasama natin online. Magandang hapon sa inyo. Blessed Sunday. It's Sunday po, everyone. And let's all worship the God of wonders, our Lord God. Lord of all creation, of water, earth, and sky. Heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy. Holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, early in the morning. Celebrate you, Jesus. Celebrate the light. And as I stumble in the darkness, I will call you in right now. God of wonders, beyond our galaxy. You are holy, holy. Declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven, Lord of heaven. Hallelujah to the Lord of heaven, and sing hallelujah, hallelujah. Lord of heaven and earth, hallelujah. Lord of heaven and earth, hallelujah. To the Lord of heaven and earth. As we worship you, God of wonders, we sing hallelujah to you, Lord God. Wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. You are holy, yes, Lord. Yes, you are holy, Lord. We want to sing Hosanna to you, Lord God.
Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Yes, Lord God, we sing Hosanna to you. As we lift up our praises, Lord God, with our broken hearts. Heal our heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you. Love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from earth into eternity. Sing Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, we sing Hosanna to you, Lord God. We sing Hosanna to the highest. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Is the Lamb.
mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy. Cry, holy, holy, holy. Cry, holy to you, Lord. Cry, holy, holy, Holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sing, we cry, holy. We cry, holy is the Lord. We cry, holy, we cry, holy, holy is the Lamb. As we cry, holy to you, Lord God, we cry, hallelujah to you, Panginoon. We want to worship you this afternoon. We want to lift up everything to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon. Good afternoon. Mahina pa. Ayan, kaya naman pala malayo. Kumusta po kayo sa araw na ito at itong linggong ito? Mabuti naman, no? Actually, sa amin, sa nagdaang mga araw, parang napakadaming nangyari. Isa doon ay yung pagpunta sa mga burol, mga namatay na mga mahal sa buhay. At I should say, it's a totally different experience going to a birthday party or compared to going to funeral. And I like the second one. Kasi a refresher, a reminder na saan ba talaga yung ating patutunguhan. Ano? And that's related to our topic. Okay. May tanong ako sa bawat isa sa atin. Ano? Meron na tayong relasyon sa ating Panginoong Jesus, hindi ba? Amen? Okay. If you have a choice, of course you have a choice. Ilang percent ang gusto mong intimacy with Jesus? 50, 75, 85, o 100%? 100? Ayaw nyo ng 99 lang? Sagad na natin, 100. Of course, who would not like that your prayers are answered? Hindi ba, sarap nung, alam mo, pag nanalangin ka, sasagutin ako ni Lord eh. Hindi pwedeng hindi, kasi ganun kami. Di ba? That's the goal of our topic for today. So, a deep intimacy is captured in one word, abiding. Have you heard the word abiding? Okay, mamaya, hindi, okay. Honest naman ano nga name mo, kuya? Justin?
Okay. Honest naman siya, hindi niya talaga alam eh. Mahirap naman sabihin, oo, pero hindi mo talaga alam. I like that, no? Let's be honest. Okay. Okay. Di ba pag nagpunta tayo sa mga, ang tawag dito, fast foods, McDo, or Jollibee, napapakuha ba kayo ng upgrade? Bihira, oo. Pero alam mo, nagugulat ako, I'm so amazed with this food chain. Kasi they have this trick na mapipilitan ka mag-upgrade. Punta ka sa Starbucks, pero mo, dadagdag na lang 20 pesos, ang laki na nung... Parang sayang naman yung pinakamalaki, 20 pesos lang difference o 30. Parang they have this built-in mechanism na pag nag-offer ng upsize, upgrade, parang no thinking na eh. Automatic, di ba? O, di ba? Pag pumunta ka sa, ano ba yun, yung milkshake, may pearl, ano man tawag doon? Milk tea. Magdadagdag ka lang ng so much, meron ka ng pearl. Tapos may extra creamer. So, di ba, masarap yung hindi lang regular. Kaya ganun din kay Jesus, no? The Bible offers us not only a regular order, but the biggest size. And actually, ang measurement ng ino-offer sa atin ng Bible is kingdom size. Go bigger with Jesus. And you know how? Yun yung aking pag-uusapan, discover natin today. You know? But sad to say, many Christians settle for 75% or 50%. Unconsciously, unintentionally, maybe. What is a kingdom discipleship or disciple? No? A kingdom disciple is a believer of Jesus Christ who has entered into progressive process of learning how to live all life under the lordship of Jesus Christ. So, ibig sabihin, lahat ng areas ng buhay ng Christian na ito o tayo ay nakasubmit sa lordship ng Panginoong Jesus. Hindi lang yung selective tayo. Pero pag love life, Lord, pwede ba? Akin na lang to. Ako na, diskarte ko na to. Every compartment ng buhay natin ay nakasubmit sa Panginoong Yesus. Salvation is free, right? Through faith, through grace in Christ alone. Wala naman tayong debate ron eh. But if we talk of kingdom-sized life, we talk about discipleship. Kung gusto mo na mabuhay ng under authority, answered prayer, hindi siya pwedeng bahala na kung anong ibigay ng Lord, you know. There's a pattern, there's a customized pattern in the Bible which is called discipleship. You become His official representative on earth. Ikaw ay representative, hindi ka citizen. Lahat naman tayo citizen ng heaven. But discipleship is heaven's representative on earth. That's discipleship. So let's talk about ano yung condition ni Lord tungkol sa kingdom-size relationship na to. So we're talking of relationship under rule. Di ba, we want more of Jesus. Di ba sabi natin, ano? We want to have more Jesus. We want to know Him more. We want to have Him more. You know why? Because that's all that matters in life. Pero pa bang mas mahalaga doon? But, me terms the Lord, I should be first in your life. There are 3 things the Lord cannot be. God cannot lie, God cannot make mistake, and God cannot be second. He's always first. So let's talk about the relational authority of God. In Genesis 1, maalala nyo, nung ginagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay, ang araw, ang buwan, ang lahat ng vegetation, animals, the Bible used the word God. In Hebrew, Elohim.
But in chapter 2, when God created man, the Bible used the word Lord God, Yahweh. Hindi siya Elohim, naging Yahweh. You know why? Because the Lord God connotes, implies relational authority. That's why when the devil tempted Eve, si Elohim ba ay nagsasabi na pag kinain mo to ay tiyak mo mamatay? The devil dropped the word Yahweh, he used the word Elohim. You know why? Sabi ni devil, kahit na maging religious ka, magsimba ka ng linggo-linggo, it's okay with me as long that you don't have relationship with Lord God. Yun ang ayaw ni Satan, yung relationship natin sa Panginoon. Because relationship carries privileges. Di ba meron ba ditong anak ni Henry C? Wala naman, no? Ortigas, Ayala. Pero yung mga anak niya carries a lot of power. But don't you remember, you are the Son of God. Nakakalimutan natin yan eh. Para bang, sino daw ako? Anak ako nino? Ang naalala mo lang, yung Ramos, Bote, sino pa. Pero yung anak ka ng Diyos, we almost forget this, no? But that carries weight so much. Kasi a few days ago, we went to Tagaytay. You know this place, Scala Hotel o Scala Tagaytay. I don't know kung 4-star o 5-star yan. But our Mount Zion boss is the same owner of Scala Hotel. That's why pagpasok pa lang ng kotse, sabi niya, saan po kayo? Mount Zion. So, yung Mount Zion is the same bearing nung Scala Hotel. Para kaming owner. Kasi yung may-ari, personal boss namin. So, ibang-iba yung treatment sa amin. Walang check-check, dire-diretso na. Tapos, pasok ka sa dining hall, parang they're happily serving you. Parang hindi na pinag-uusapan yung presyo. Wala nang rules, pero we're behaving. So, not because we are who we are. Because we dropped the word Mount Zion. Mount Zion is the company of the same owner, Attorney Ferdinand Santos. Okay. But don't you forget, we have the name Lord Jesus. And in the name of Jesus, angels bow down, the devil shiver. Huwag po natin kakalimutan yung title na binigay sa atin ng Panginoon. But, sabi rito, but you can only operate in His authority if you walk under His rule. Palaging may terms, ano? The terms is not for salvation. Hindi pinag-uusapan, ligtas o hindi. Ligtas ka. Hindi pinag-uusapan kung pinatawad na ang sin mo. Hindi. Pinatawad na ang sin mo. Hindi pinag-uusapan kung ikaw may eternal life. May eternal life ka. Pinag-uusapan dito is authority. May authority if you walk under His rule. Yun ang terms. Okay. Let's go to John 15. Actually, John 15 yung text natin. Ang John 15 is a chapter of fruit. Fruit loop nga ito eh. Kung mahilig ka sa trees, sa vine at branches, this is the chapter for you. John 15. Okay, from believer to fruit bearer. Tanim na ba kayo ng papaya? So, taas na ang kamay, gusto kong makita. 3, 2, no? Okay. Anong ginagawa nyo kapag hindi namumunga ang papaya? Pinapatay, di ba? Anong silbi ng papaya? Papaya tree. Ornament. Sayang lang yung lupa, ano? So, hindi ko sinasabi na pag tayo hindi namumunga, ganon. Hindi na. Pero parang papunta doon eh, no? Sabi sa John 15, lahat ng sanga na hindi namumunga ay tinatagpas at dinadalay doon sa apoy. So, it's a theological, doctrinal
chapter, we will not discuss it today. What I'm saying is, ang verse na ito ay para sa mga Kristiyano. It is not meant to condemn us, but rather to encourage us to bear fruit. Okay. Ano yung progress? Siyempre, tinanim ka, namunga, anong kasunod? Dumami yung bunga, at anong tawag doon? Anong tawag sa maraming bunga? Hitik sa bunga. Ang problema, nalalaglag. Pero sabi dito, the fruit remains. Diba? Spiritually, what are the fruit that remains? Diba? Eternal life. Transformation. Yung dating sanggano, naging pastor. Ang dami kong naging, the other day, yung naglilibing doon sa aming kaibigan na namatay. Nagtatawanan nung isa naming kaibigan yung pastor niya. Si pastor blank. Oh. Dati pa suray-suray lang yan sa kalsada sa kanal eh. Ngayon pastor na pala siya. Tuwan-tuwa siya. At pag nag-uusap sila, sabi nung pastor, nakakaya, ano? Pero ganun ang transformation eh. That is the fruit that remains. Di ba? Okay. Alam nyo anong halaga ng isang vine? By the way, kasi kuminsan, nakakalito yung vine, branches, at fruit. Kasi ang alam natin, trunk, branches, at fruit. Kasi sanay tayo sa tree, no? Pero kasi ito ubas eh. Ano ba yung pinakamatigas na, pinaka-main part ng ubas? Yung vine. Yung gumagapang. Di ba? Tapos yung nagsanga-sanga na ganon, yun yung branch. At yung dulo ay dahon at fruits. Sabi rito, pag naputol daw yung branch, so ano mangyayari? Mabubulok, definitely. Okay? So yung kingdom discipleship is not performance-driven. Nakakita na ba kayo ng bunga na nai-stress? Gusto niyang, may ginagawa siya para bumunga siya. Wala, di ba nakakabit lang siya? Forever. Hanggang yung gumaganon, yung kamatis, tapos green, nagiging dilaw, tapos laglag. Pag hindi mo kinuha, di ba? Pero hindi mo siya nakita nagba-vibrate at nag-struggle, di ba? Okay, because it is connection-driven. Okay. So, fruit evidence of abiding is fruit. Christ-likeness. Okay, anyway, balikan natin yan mamaya, no? The vine only matters when it produces fruit. Okay, let's talk about the fruit. So let's not talk about yung papaya na walang bunga. Let's talk about yung fruitful tree of vine, okay? Paano nyo i-describe ang fruit in 3 words? First, okay, the character of the tree. Di ba yung fruit represents the character of the tree? Nakakita na ba kayo ng mangga na galing sa ubas? Sa mansanas? Total, wala naman tayong mansanas apple tree dito, no? Yung, ano ba yung maraming buto-buto na atis? Nakakita ka na ba ng atis na ibinunga ng mangga? So far, wala pa, no? Kasi, that's the reality. The fruit represent the character of the tree. And the second is, nakakita na ba kayo ng invisible na fruits? Kung ano yung nakikita mo, yun yung bunga niya, no? Hindi yung kasabihin natin, hindi, maraming bunga yan, hindi mo lang nakikita. Okay. At pangatlo, para saan ba ang bunga? Para sa kanyang sarili? Kapag yung bunga ay ayaw ipamigay ng puno, ano mangyayari? Mabubulok. Sayang. Kaya siya namunga upang ipakain sa iba. Tama ba? So, ganun din yung buhay natin. Yung ating pamumunga ay para sa pakinabang ng ibang Kristiyano. Hindi para sa atin lang. Ang ganda ng ano niya, no? Ng segue, no? The point of
fruitlessness, other people spiritually benefits from our lives. So when people are benefiting from you, that means you are bearing fruit. Okay, let's talk about another analogy. Sa Hebrews 5:11 to 14, sinulat ni Pablo para patungo sa mga Corinthians. Ang sabi niya, sabi dito, by this time you ought to be teachers. Bakit niya sinabi yun? Sabi niya, sa oras na ito, dapat mga guro na kayo sa Biblia eh. Pero ang context niyan, pinag-uusapan dito yung Kristiyano na gatas at Kristiyano na kumakain ng gatas at kumakain ng meat. Kailan ba natin pinapakain ng, yung mga anak ni SJ, pwede na pakainin ng beef steak? Hindi pa. Kasi, hindi niya pa kayang nguyain at tunawin. Pero gatas, yes. Pero si SJ ba, pakakainin natin ng milk? Pwede rin, no? Pero hindi yung nakachupon, no? At saka hindi palagi. Kasi abnormal yun eh. Pero ang itsura ng Kristiyano na puro Bible verse, puro doktrina, puro deep teaching, puro revelation, puro healing, pero hindi ina-apply sa kanyang buhay, para siyang bata na gatas ang iniinom niya. Pero yung isang Kristiyano na hindi masyadong alam ang buong Biblia, pero lahat ng decision niya ay based sa Bible, kung anong kalooban ng Panginoon, para siyang adult na kumakain na ng meat. So it's not how much or how many years have been in na born again, hindi age, hindi rin kung gaano karaming alam mong Biblia, hindi rin, kundi gaano ang ina-apply mo sa buhay mo. Bit is when you can discern life decision spiritually. Ang tingin mo sa buhay ay spiritual, hindi physical. Medyo malalim yon kasi mga kapatid. Kasi ang nakikita ng mata natin ay yung nahahawakan natin. Di ba? We can touch, we can hear, we can taste. Ano pa? 5 senses. Ano pa ba yung isa? Smell. Okay. By the way, balikan natin yung knowledge without obedience is not maturity. Okay, kaya wag kayong masyadong ma-insecure kung hindi ko pa nababasa buong Biblia eh. No, but rather, how much you know in the Bible, you apply in your decision making. Actually, decision making ang target ni Lord eh. Because every time you move, do you make decision? Of course. Without decision, you're not human. Tama ba? Only human decides. At once na ang decision mo is ruled by Jesus Christ, then you are a meat eater. You are a meat eater. You are a full adult Christian. Okay, let's proceed. Growth takes commitment. Alam niyo yung sinabi ni Pablo kanina, alam niyo, sabi niya sa mga Korintyo, by this time dapat teacher na kayo ng Bible. You know why? Kasi nung tinayo niya yung church sa Corinth, 50 AD. 50 AD. Ngayon, nung sinulat niya yung Hebrews dun sa mga Korinto, 55 AD. Sabihin, 5 years has passed already, have gone. 5 years na. Ang sabi niya, by this time, dapat teacher na kayo eh. Pero bakit elementary pa rin kayo ngayon? Parang baby Christian pa rin kayo. Sabihin, if we commit ourselves into discipleship pala, possible in 5 years, pwede na tayong teacher sa Bible. What an encouragement, di ba mga kapatid? Hindi pa huli. So the key word is commitment to discipleship. If we let the Lord rule in every areas of our life through discipleship, so the next 5 years, pwede na tayong maging teacher of the Bible. Hindi naman yun ang end goal, kundi yun na yung degree ng ating spirituality, di ba? Okay. So, commitment to discipleship is stable maturity. Sabihin, stable,
hindi pa bugso-bugso. Di ba? Okay. Meron tayong equation sa distance. Sabi rito, distance is equal to rate times time. Rate, yung speed, times time, that's the distance we will cover. Kung umalis ka buhat dito, papuntang Santa Lucia, o sa hanggang ano na lang, hanggang Quiapo na lang pala. Umalis ka ngayon, naglalakad ka, kailan ka kaya makakarating ng Quiapo? Kaya ba ng 4 hours by walk? Siguro, kaya naman siguro. Sige, maghapon na lang. Umalis ka ng 8, darating ka ng 5. Tama? Okay. Okay, go. Umalis ka na, lakad ka na. Ngayon, ako naman, umalis ng alas 2 ng hapon. Pero dala-dala ko yung kotse ko. Okay. Baka maunahan ko pa si Kadmil eh. Because sabi dito, rate times time is distance. So, yung rate mahalaga, yung speed. Hindi lang time. Kaya kahit 30 years Christian ka na, kung ang rate mo is mabagal, yung distance mo, kaunti lang ang covered mo. Di ba? Rate changes when your spiritual senses are trained. But the rate is determined by spiritual senses. Hindi ito pabilis sumagot, hindi ito pabilis ang mag-decide, kundi yung spiritual senses natin are trained. Wow, that's something new. Iba yan ah. Di ba tinitrain natin yung senses? How do we train your senses? Mindfulness, intentionality, di ba? Positive thinking. So that's talking about sense, the natural senses. Okay. But you become trained in your spiritual senses if you train your senses, if you see. Pag may nangyari sa buhay natin, ano ba yung nakikita natin? Yung nakikita ng mata o yung spiritual reality? Kung ang nakikita lang natin ay nakikita ng mata, hindi natin nakikita actually ang totoong dapat nating makita. That's what I'm trying to say. If all that you see is what you see, then you see nothing at all. Okay, you know why? A kingdom disciple sees is spiritual before physical. Ano kayang ibig sabihin ni Lord? Ano kayang intention ng kaaway? Bakit sino kaya talagang totoong mastermind nito? Di ba ganon? Bakit kaya nangyari ito? Di ba, imbis na nagre-react tayo dun sa nakikita na nararamdaman natin, let's train our spiritual senses into what my eyes cannot see. Di ba? Sabi nga ni Pablo, tayo nakikipagbakay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga kapangyarihan sa, di ba? Authority in the air. Sa diablo. Yan ang totoong ginagalawan nating mundo. Sa paligid natin ay napakaraming spirito dito, to be honest. But we don't see them. The Lord, but if God allows our eyes to be open, we will see them side by side. Just like yung si, ano ba yun? Elisha. Sabi ni Elisha, hindi mo ba nakikita ang dami-daming angel warriors, pinoprotektahan tayo. Sabi ng helper, Lord, sabi niya, my Lord, tayong dalawa lang. Then pinag-pray niya, Panginoon, buksan niyo po yung mata ng aking helper. Nung binuksan yung mata niya, ang nakita niya, thousands of angels na hinaharangan yung mga gagapi sa kanila. That's the reality of spiritual world. Okay, let's go to the word abide. Ito yung kanina natin, yung Justin, ito na yung definition ng abide. Abide. Okay. According to the John 15:5, basahin nga natin mga kapatid. Apart from me, you can do nothing. But the entire verse is read, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him,
He it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Pag pinigtas mo yung branch doon sa vine, may magagawa pa ba yung branch? Wala, na-detach na eh. Di ba? Tumunog yung ano ko, nung gano'n ko. Na-detach ka na eh, di ba? Yung sustansya ng puno, hindi nadadaloy doon sa sanga. Much more, paano magkakabunga? In the next few hours, bukas, tingnan mo yung sanga, tuyo na, patay na. Very practical, ano, yung definition ng abide, no? But, the word abide means, from the Greek word meno, stay, remain, hang out, loiter. So, pare-pareho naman siya ng meaning, no? You stay, yung sanga sa puno, yung hang out. Paano ba yung hang out? Ang sarap mag-hang out, di ba? Sa kaibigan mo. Sa bahay mo, sa magulang mo, hang out ka lang. Walang stress eh. O anak, kain na tayo. O, anong gusto mo? Pagluluto kita, the whole day, hang out ka lang. Lalo na kung minsan lang kayo magkita, no? Naalala ko yung pag dumadalaw yung anak ko galing sa Hong Kong, hang out lang siya sa amin. The whole week. Walang stress, walang problema, kasi yun yung intention eh, to hang out. But the more na lumalalim yung aming relationship, that period of hanging out. Tama, di ba? Okay. Fruit doesn't stress, sabi nga, no? Pag na-stress yung fruit, anong kaduloduluhan nun? Pasas. Yung ubas, na-stress, naging, tawag doon? Pag maliit, pasas. Pag malaki, prunes. Okay. Anyway, ngayon ko lang naisip yun. Abiding vertically produces love horizontally. If you abide to Jesus vertically, then you bear love horizontally. If you feel so much love from your brothers and sisters because he or she is fully committed, abiding in the Lord. But pag naramdam mo, teka, parang wala sa mood si sister. May problema siya sa Panginoon. Yun lang alam kong equation eh. Di ba mga kapatid? Meron bang ibang reason? Yung bigla na lang siyang hindi niya ako kinibo, hindi niya ako matitigan sa mata. May problema siya sa Panginoon. Wala nang ibang issue. Yun ang sinabi eh. If you abide in me, you bear much fruit, and that fruit is love. Genuine love. Sacrificial love. Okay. Another analogy. I know a lot of you likes tea drinker. Meron ba dito tea drinkers? Okay. There are two kinds of tea drinker. One is deeper, one is abider. Anong kaibahan ng deeper? Doon muna tayo sa deeper. Ano yan? Ginaganon-ganon. Tapos pinipiga-piga pa. Tapos kinakataas. Bakit kaya kailangan ganunin? Nagmamadali siya eh. Di ba? Nagmamadali. Okay. Sabi nung isang mama na ganon ng ganon, sabi nung, pare, bakit mo minamadali yung tea? Ba't mo kailangan pigain? Kasi pag binabad ko yan na matagal, hindi ko na maiinom, sobra ng itim. That's it. Yung pala yung sekreto, ibabad mo lang, let it stay for 5 minutes, 10 minutes, then you optimize that tea. Yun pala ang sekreto ng abiding. Yun yung abider. Okay? So, transformation happens by performance? No. By abiding, not striving. Siguro by this time, nakukuha nyo na yung, yung message natin, Kasi balik-balik lang ako dun sa point, no? It's abiding, actually. Okay. Sabi ni Lord, I want you to hang out with me. Hindi niya sinabing, I want you to pray, memorize, mamigay ka ng mga kayamanan mo. Hindi naman yun ang sinabi ni Lord, Sabi niya sa 15:5, abide in me, and I in you, and you will bear much fruit. Gusto niya ng fruit.
Di ba? Bakit ayaw niya? Kasi God, the Father, is glorified when we bear much fruit. Okay, another example then after that, tapos na. Sino dito yung palagi naguhugas ng pinggan? Volunteer. Okay, na-assign kayo. Okay. Ayaw mo magluto, ayaw mo magwalis, ayaw mo maglaba. O, sige, ikaw tagahugas ng pinggan. Ano yung sikreto sa paghuhugas ng pinggan? Kasi kaya ako tinatanong, napansin ko, pag yung may mga natitirang, lalo na yung nag-oven toaster ka, dumikit ngayon yung meat o yung malagkit doon sa steel plate. Hindi ko matanggal eh. Kahit gamitin ko pa yung pinamimigay ni Ate Dina, dishwashing. Pero pabayaan ko lang siya magdamag. The following day, paki-call, pakisagot yung call. Okay. Akin pala. Sorry. Pakisagot lang. May background music pa ako. Sige, let's move on. So the following day, itapat mo lang yung stain sa tubig, sa gripo. Hindi ba nag-slide? Tama ba, Sandra? Di ba, ang sarap ang ganda nung niya, nung sekreto, Okay. So, it's not how much you struggle. You struggle to kuskus. It's this soaking. Soaking or abiding. Tama ba? Praise God. Okay. So, ending na tayo. Jesus offers transformation the law could not give. Sabihin, yung law natin, walang kakayahan. Yung thou shall not, thou shall not, thou shall. Hindi yun kayang baguhin ng buhay mo. Makukonsyensya ka lang. Ang daming bawal, ang daming dapat gawin. Kundi yung abiding in Jesus Christ, in His Word, that's the only way we can be transformed. Okay. How to hang out with Jesus? You hang out with Him when you come under His authority and say, okay, Jesus, I trust you. I believe. Kahit hindi ko nawaan ang ways mo, but spiritually, I submit my life to you. Kung anong sinabi mo sa word, in your word, I will follow it. Okay? Ang daling sabihin, pero pagdating dun sa, hindi, pogi talaga eh. Ang ganda ng mata niya eh. Hindi, sabi ni Lord, hindi. Hindi talaga eh. Sabihin, it's your abiding, your submission, no? And you can keep, sabi ni Lord, if you love me, anong sunod doon? If you love me, you keep my commandments. If you truly love me, show me. You keep my commandments. Because obedience is not out of fear. Tama ba? May sumusunod ba kay Lord out of fear? Baka magalit si Lord. Dapat, nakakalima na ako eh. Hindi mo pa rin makukuha kahit 10 beses yan. Because it's only out of love that you can happily obey what the Lord says to you. Obedience is love and trust. You love Him and you trust Him because He's God and He is a loving God. Okay. Alam mo, one of the benefits of abiding in Jesus is authority in prayer. Di ba minsan naramdaman mo, ba't ganun yung prayer ko? Parang feeling ko, hanggang dito lang. Parang confined lang sa kwarto na to. Parang inuulit-ulit ko lang yung prayer ko. Wala naman eh. Pero pinangako ni Lord, whatever you wish in under my name, it shall be given. Pero may condition yon. Ito yon. If you abide in me, and my words abide in you, yun muna. Then you ask. So, makita mo yung sequence. Number 1 is abide. Number 2 is align. Kasi as you abide in Christ, na-align ka, hindi ba? If you keep
meditating on His Word, yung Word, nag-a-align na yung pag-iisip. Actually, pag-iisip mo yung na-align sa kalooban ng Panginoon. Then when you pray what you desire. And dun sa alignment, you desire God and His Word and His will. Diba? How can God not deliver your request kung yung will niya ay will mo? Impossible, di ba? Ang ganda ba nung revelation na ito? Whatever you wish, hindi pwedeng, hindi ka muna nag-abide, hindi ka nag-align, you keep on asking. Of course, lahat ng ask mo, wala sablay talaga By nature, ang default ng tao, self-centered. Tama ba? Never pang God-centered. Yung wala kang alignment sa Lord. Diba? Lord, gusto ko, ako yung bida rito. Gusto ko, malaking kita ko. Gusto ko, ako yung sikat dito. Diba? Ganun naman ang natin. Wala akong sakit. Lahat ng negosyo, okay. Yun naman ang natural natin Pero pag nag-align na tayo kay Lord, sabi nito, seek ye first. Diba? His kingdom and His righteousness. And all these things, bonus na lang yun. Diba? Bonus na lang yun. And the proof of abiding is answered prayer. You will notice, i-rate mo yung prayer mo. Dati, out of 10, ang prayer ko nasasagot 2. Tapos after a while, nag-abide ka, you align, 5 out of 10. Tapos after, 9 out of 10. Then 10 out of 10. Ang ganda na ng nung rate mo. Lahat ng pinagpe-pray mo, sinasagot na. Di ba? Kasi nga, nag-align na tayo sa Panginoon. Okay. I'm encouraged by your nodding. No? Hindi ko nadidinig yung amen, but that's okay. But yung nodding nyo, okay na sa akin yun Malalim yun kaysa doon sa amen, amen daw, amen, amen. Okay. Then, by the way, balik tayo dun sa science natin. Kasi nakalimutan ko. Ilan ba ang planets sa ngayon? Solar system. Dati 9 ba? 10. Dati. Ngayon, 10 pa rin. Okay, anyway, ano yung pinakamalapit sa sun? Nabawasan ng isa. Sige. Isang 10, isang 9. O sige. Ano yung pinakamalapit sa sun? Mercury. And you know what happens to Mercury? It's very, very hot. Would you like to transfer to Mercury? Siguro, hindi ka pa nakakawit, nagliliyab-liyab ka na no? Ano yung pinakamalayong malayo sa sun? Ha? Okay. Talaga. Anyway, baka luma yung aking nagamit na reference. Anyway, according to yung nakuha kong Pluto pa rin. Pero i-verify ko yan. This is the farthest and can you imagine how cold it is there? Ang lamig. Baka hindi lang negatives. O parang yung sa Beijing, -5. Baka hindi lang. No? Yellow na siguro. No? Both of them are in the solar system, but position is different. What changes? Temperature. Hindi kaya sa buhay natin, tayo ay nasa system ni Lord. Christian tayo, may Bible tayo, may church. We attend the same church, we attend the same time. Pero yung position natin kay Lord may difference. Para tayong Mercury, sobrang hot, which is good. At yung isa, hanggang pinto ka lang, hindi naman tayo tumatayo. Pero parang yung gano'n yung sisilip-silip lang, tapos pagtatalungin mo na, lalayo na siya. Teka, baka maano yung matanong, kumusta ang buhay mo sa Panginoon? Teka mo na, walang ganyanan. Walang basagan ng trip, no? Parang malayong-malayo tayo kay Lord. Kaya ako minsan, pag nagpe-pray tayo, bakit walang sagot yung prayer ko? Yun ang sikreto Baka yung position mo, kailangan mong ilapit kay Lord. For the longest time, you've been
playing games with Jesus? Pwede ba yun? You playing church? Bahay-bahayan, simba-simbahan, secret agent, secret Christian. For the longest time. It doesn't matter 20 years, 30 years, 5 years, 1 year. Hindi naman yun ang basihan ni Lord. Ang pinag-uusapan dito, how near you are. Because the perfect setup, the perfect distance with the Lord is connect. Abiding ang gusto niya eh. Hindi naman detach eh. Di ba? Unless you are a plastic. Pero we are alive organism. Nakakonect tayo 24/7. Pagkat ang sustansya buhat sa vine ay walang tigil. Tuloy-tuloy hanggang naghihitik na yung bunga natin. Let's pray that prayer, no? Okay lang ba ipag-pray natin sa araw na to as our response? Lord, I don't want seasonal Christianity. Minsan mainit, minsan malamig. I want abiding intimacy. I want kingdom authority. Teach me to stay close until my life produces fruit and my prayers carry power. Siguro, pag-pray natin, sabay-sabay, no? Siguro as you close your eyes, I'll pray it for you, then you repeat it after me. Then, if you really want to be intimate with the Lord, just repeat after me silently. Okay, let's bow our head and close our eyes. Lord, repeat after me if you like that. Lord, I don't want to be a secular Christian. I want abiding intimacy. I want kingdom authority. Teach me to stay close until my life produces fruit and my prayers carry power. In Jesus' name, Amen. Okay, thank you. So for our discussion afterwards, ito yung pinadala ko sa inyo kagabi. So, wala na tayong hard copy. Meron naman kayong digital copy. So, ano yung pinaka-take away mo sa message? Of all the slides na pinakita ko, isa lang doon, ano yung tumatak talaga sa'yo? Ano yung take home mo? Number 2, ano ang sinasabi ng Panginoon sa puso mo through the message? You take it personally. Hindi sa katabi mo, sa tatay mo, hindi, sa'yo. Ano yung nangungusap sa'yo sa Panginoon? Ano yung, paano ka kinakausap ng Panginoon sa ngayon? And finally, on that message, how would you like to respond to Him on that particular message this week? This week. Madali na naman siguro kung galing sa puso mo yan. Ano? So let's close again in a prayer. Panginoon, we just commit everything to you, even the rest of this day, that as we close in our discussion, you will wrap up everything by the mighty power of the Holy Spirit. Let your name be glorified in our midst, for you deserve everything. You deserve all the praise and glory. In Jesus' name, Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat kapatid na Sir sa napakagandang mensahe.
Ngayon po, dumako po tayo sa tithes and offering. May pagkahawig itong sasabihin ko regarding dito sa ating tithes and offering dun sa mensahe ni ating kapatid na Sir. Magpayaman sa Diyos, hindi lamang sa sarili. Sa Lucas 12 and 16, ikiniwento ni Jesus ang isang mayaman tao na sagana ang ani. Sa halip na magpasalamat sa Diyos at magbahagi sa kapwa, sinabi niya sa sarili, sirain ko ang aking mga bagan at magtatayo ako ng mas malaki. Inisip niya na ligtas na ang kanyang kinabukasan dahil sa dami ng kanyang ipon. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng Panginoon ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Ang lahat ng mayroon tayo ay kaloob ng Diyos at panandalian lamang, kaya't habang tayo ay may pagkakataon magpayaman tayo sa Diyos. Sa pananampalataya, pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Ngunit ang sabi ng Diyos, Mangmang, sa gabing ito ay kukunin ang iyong buhay. Ipinapaalala sa atin ng talinghagang ito na ang buhay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Ang kayamanan ay maaring mawala, ngunit ang kaluluwa ay mananatiling magpakailanman. Mga kapatid, sa talatang ito, makikita natin ang isang taong biniyayaan ng sagana, ngunit ang puso ay naging makasarili. Iniisip niya kung paano palakihin ang kanyang kamalig, pero hindi niya naisip kung paano magbibigay sa Diyos o tutulong sa iba. Ang problema ay hindi ang pagiging mayaman. Ang problema ay kapag ang pagpapala ay naging sentro ng buhay at nakalimutan ang Diyos na pinanggalingan nito. Kapag tayo ay nagbibigay ng ikapu at handog, kinikilala natin na ang Diyos ay ang may-ari ng lahat. Pinapakita natin siya ang una, hindi ang pera. Iniiwasan natin maging katulad ng mayamang na puro para sa sarili. Mga kapatid, hindi masama ang pag-ipon, pero mas mahalaga ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kaya habang tayo ay nagbibigay ngayon, ibigay natin hindi lang ang halaga, kundi ang pusong marunong magpasalamat at kumilala sa kabutihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos, Ikaw ang pinagmulan ng aming buhay at lahat ng aming tinatanggap. Linisin po niyo ang aming mga puso sa kasakiman at maling pagtitiwala sa mga bagay na panlupa. Bigyan po niyo kami ng pusong marunong magpasalamat, magbahagi at magtiwala sa iyo sa bawat araw. Naway mamuhay kami hindi para sa sarili lamang, kundi para sa iyo at sa aming kapwa. Salamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin, patawarin niyo po kami kung minsan mas nagtitiwala kami sa aming mga ari-arian kaysa sa inyo. Turuan niyo po kaming magpayaman sa inyo sa pananampalataya, kabuhayan, loob, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa.
Naway gamitin namin ang lahat ng aming tinatanggap para sa iyong kaluwalhatian at sa kabutihan ng iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Okay, let's all stand up and give thanks to the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa nagdaang araw na ito na puspos ang inyong biyaya, katapatan na kami, Panginoon, ay patuloy na pinapakain nyo ng inyong mga salita. At pinibigyan ng pagkakataon upang lumago sa inyo yung encouragement, the working of the Holy Spirit and through these people and your church, Lord. We just commit everything to you this week and for the big decisions that we are going to take, big tasks, and even the mountains that we have to climb this week, Father. You are our strength, our hope, and we live by faith and not by sight. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Lingapin kayo ng Diyos at naway mapuspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umaapaw sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, let's remain standing po as we close in our song. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. We praise you, Lord of heaven and earth. As we give praise to you, Lord God. Early in the morning,
of wonders beyond our galaxy. You are holy. Yes, you are holy, Lord. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, holy, so holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy. Yes, you are holy, holy. Praise you, Jesus.